Bayaran mo ako ng danyos! Sobra ang ginawa mong pananakit sa akin. Habang naririnig ko ang matinis na tili ng aking hipag sa kabilang linya ng telepono, may kung anong pisi sa loob ko ang tuluyan ng naputol. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinapanood ko ng malamig sa screen kung paano sila nagpanik ng pamilya niya habang pinaliligiran sila ng mga pulis. Ang lugar? Ang bagong tayo kong... Ang kastilyong dapat ay para sa akin lang. Nagpapatawa ka ba? Tahimik kong ibinaba ang tawag at idiniyal ang numero ng aking abogado. Ako si Luna, 26 na taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang financial director sa isang malaking korporasyon sa Makati. Mula pa noong 20 anyos ako, masinop na akong nag-iipon at nag-i-invest. At sa wakas, ngayong tagsibol, nakuha ko na ang brand new house na matagal ko nang pinapangarap sa isang eksklusibong subdivision. Nakatira ako doon kasama ang asawa kong si Jomar. Pero ang titulo ng lupa at bahay ay nakapangalan sa akin. Ang pinakaipinagmamalaki ko ay ang aking study room na konektado sa smart home system. Mayroon itong inner terrace na nag-uugnay sa loob at labas. Napapaligiran ng matataas na pader na humaharang sa mga matang usisero. Kahit umuulan, ang pagbabasa doon nang mag-isa ang pinakamalaking ginhawa para sa akin. Ito dapat ang katas ng aking paghihirap. Ang aking perpektong kastilyo kung saan walang makakaisturbo sa akin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabantaan. Nagkaroon ng sunod-sunod na akyat bahay sa aming barangay. Walang pag-aalinlangan. Pumirma ako ng kontrata sa isang sikat na security company. Nagpakabit ako ng alarm system at 5 high-performance na CCTV cameras na nagbabantay sa loob at labas ng bahay. Sa pamamagitan nito, akala ko ay wala nang makakapasok na masasamang loob. Iyon ang aking pinaniwalaan. Pero may isang bagay akong nakaligtaan. Nakalimutan kong sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa pagkakaroon ng ganitong higpit na seguridad. Lalo na't nagbigay ako ng spare keys sa aking asawa at sa kanyang mga kamag-anak para lang sana sa emergency. Wala akong kaalam-alam noon na ang pinakamalaking banta ay nag-aabang na pala mula sa loob. Ang araw na iyon ay isang ordinaryong hapon ng Martes. Nasa kalagitnaan ako ng quarterly budget meeting habang nakatitig sa mga numerong nakaproject sa malaking screen at nakikipagpalitan ng kuro-kuro sa mga department head. Ang buong atensyon ko ay nasa trabaho. Kaya nang mag-vibrate ng mahina ang phone sa bulsa ko, hindi ko ito agad napansin. Nang magkaroon ng short recess ang meeting at kaswal kong kinuha ang phone ko, isang hindi pamilyar na notification icon ang umagaw sa pansin ko. Galing ito sa security app. Intrusion detected at the front door. Sa una, akala ko ay nagkamali lang ang sistema. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Nang buksan ko ang detalye ng notification, malinaw na nakasulat, "Unlocked with a duplicate key." Ang tanging may duplicate key ay ang asawa ko at ang kanyang mga magulang. At ang asawa ko ay nasa Singapore para sa isang business trip. Imposibleng bumisita ang mga biyenan ko ng weekday nang walang pasabi. Kung gayon, sino? Nanginginig ang mga daliri kong pinindot ang live view button sa app. Matapos ang ilang segundong loading, lumitaw ng malinaw sa screen ang kuha ng kamera mula sa loob ng pinto. Nakatayo doon, gaya ng kinatatakutan ko, si Grace at ang asawa niyang si Obet. Siguradong nakuha nila ang susi sa mga biyenan ko. Anong ginagawa niyo? Bulong ko sa sarili, bago ko pa mapigilan. Kaswal nilang hinubad ang kanilang mga sapatos na parang sarili nilang bahay at pumasok sa living room. Pabagsak na umupo si Grace sa aking mamahaling designer sofa habang si Obet naman ay nagpalingalinga sa paligid. Tila kinikilatis ang halaga ng bawat gamit sa loob. Tapos, nangyari na. Mula sa footage ay narinig ang mahina ngunit tuloy-tuloy na tunog. Beep, 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 beep. Ang entry delay warning. Kung hindi maipasok ang tamang disarm code sa loob ng 30 segundo matapos bumukas ang pinto, tutunog ang alarm. Siyempre, hindi nila alam iyon. Anong tunog yon?
Dinig na dinig ko ang naguguluhang boses ni Grace sa speaker ng phone ko. Ewan ko, pero wala namang sinabi ang kuya mo. Kaya okay lang yan, di ba? Ang walang bahalang sagot ni Obet ay nagpainit ng ulo ko. Pinigil ko ang hininga ko at tumitig sa screen. Magsisimula na ang 30-second countdown. Beep, beep, beep. Sa screen ng phone, tuloy-tuloy ang countdown. Nakita ni Obet ang security panel sa pader at nagsimulang pumindot ng kung ano-anong button. Siyempre, walang nangyari. Si Grace, na mukhang kinakabahan na, ay tumayo at naglakad-lakad sa sala. Uy, sigurado ka bang okay lang tong tunog na to? At sa mismong sandaling iyon, WIT-IT-IT-I. Isang nakabibinging alarma na higit sa 100 decibels ang sumabog mula sa speakers ng phone ko, yumanig sa katahimikan ng aking kastilyo. Sa screen, literal na napatalon sina Grace at Obet. Tinatakpan ang kanilang mga tainga at napaupo sa sahig sa sobrang panik. Ang eksena ay halos nakakatawa. Pero ang galit ko ay lampas na. Sa puntong matatawa pa ako. Tahimik itong umabot sa sukdulan. Ilang sandali pa. Sa ilalim ng umaatungal na alarma, isang synthetic na boses ang umalingaw-ngaw mula sa security panel. Ito ang monitoring center. Sumagot po kayo. Ito ang monitoring center. Sumagot po kayo. Ito yung klase ng sistema na nagpapahintulot sa staff na diretsong makausap kung sino man ang nasa loob ng bahay. Maingat na lumapit si Obet sa panel at pinindot ang call button. Hello po. Ito ang Security Monitoring Center. May na-trigger na alarm. Para sa safety verification, pakisabi ang pangalan ng contract holder at ang preset security phrase. Ang kalmadong boses ng operator ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa screen nanigas si Obet. Bahay. Ito ng bayaw ko. Ang security phrase po. Kung hindi makumpirma ang security phrase, tatawag kami ng pulis alinsunod sa kontrata. Inuulit ko, pakibigay ang security phrase. Ang mekanikal na boses ay paulit-ulit na nagdemand. Malamig at hindi natitinag. Nauutal si Obet, habang si Grace ay napailing na lang sa takot. Habang pinapanood ang kanilang kahabag-habag at hindi handang pagbisita, sigurado na ako, minaliit nila ang bahay ko. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, isang bagong notification ang lumabas sa phone ko. Security phrase mismatch confirmed. Ang lokal na istasyon ng pulisya ay na-notified na. Paparating na ang mga opisyal sa lugar, ang mga pulis. Nang makita ko ang salitang iyon, blanko ang isip ko. Higit pa sa galit, higit pa sa gulat. Anong nangyayari sa loob ng bahay ko? Ano ba talaga ang balak nila? Lumabas ako ng conference room at tumayo mag-isa sa walang taong hallway. Nakapako ang mata sa screen. Trabaho, meeting, wala nang mahalaga sa mga iyon dahil sa sandaling iyon, ang kastilyo ko ay nilalapastangan ng mga hindi imbitadong bisita. Paparating na ang mga pulis. Ang katotohanang iyon ay nagpasikip sa dibdib ko sa halo-halong puot at takot. Halos hindi ko namalayan na iswipe ko ang screen para ilipat ang feed sa exterior camera sa tapat ng gate. Ang nakita ko ay nag-iwan sa akin na walang masabi. Sa kalsada sa tapat ng bahay ko, may nakaparadang isang maliit na truck na hindi ko pa nakikita noon. Nakabukas ng malawak ang likuran nito. Sa loob ng truck, puno ng mga gamit sa bahay, mga bagay na halatang ililipat. Isang sofa, kutson, kinalas na dining table, at sandamakmak na kahon. Malinaw na hindi ito gamit ng bisita lang. Ito ay kargamento ng mga taong naghahandang magsimula ng bagong buhay dito. Gamit panglipat bahay. Ganoon kasimple. Sa sandaling iyon, nag-connect ang lahat. Si Obet ay isang self-styled influencer na walang totoong trabaho at laging kinakapos sa pera. Si Grace naman, imbes na pagsabihan ng asawa, ay kasamang namamalimos sa asawa ko at sa mga biyenan ko. At sa nakalipas na ilang buwan, ako pa ang nagbabayad ng upa sa apartment na tinitirhan nila. Huwag mong sabihing, hindi na sila makabayad ng upa? Kaya pala pumunta sila sa bahay ko nang walang pasabi, walang paalam, na parang lumilipat lang sa isang bakasyunan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko.
Hindi ito simpleng pagiging palaasa ng pamilya. Ito ay isang planadong pananakop ng tahanan. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Ang numerong nakadisplay ay galing sa lokal na presinto. Huminga ako ng malalim, pinilit kong maging kalmado, at sumagot. Hello! Si Luna ito! Ito po si Officer Reyes, ng Police Department. Matapos kaming notipikahan ng alarm sa inyong residence, naabutan namin sina Miss Grace at Mr. Obet sa loob ng bahay nyo at kasalukuyan namin silang kinakausap. Sinasabi nilang kamag-anak nyo sila at may permiso raw kayo na tumira sila dyan simula ngayong araw. Totoo po ba ito? Ang boses ng batang pulis ay formal pero parang nag-aalinlangan. Kinagat ko ang nanginginig kong labi, inipon ang lahat ng natitirang bait ko at sumagot ng malinaw. Bawat salita, walang halong pag-aalinlangan. Hindi po iyan totoo. Wala akong kaalam-alam na pupunta sila sa bahay ko ngayong araw at hinding-hindi ko sila binigyan ng pahintulot na tumira diyan. Pumasok sila sa bahay ko nang walang pahintulot gamit ang duplicate key. Sila ay mga trespasser. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ng pulis sa kabilang linya. Ang kalmado at matatag na deklarasyon na iyon-iyon ang tunog ng unang kampana sa isang mahabang laban na kasisimula pa lang. Matapos sabihin sa pulis na sila ay mga trespasser, ang nanginginig kong daliri ay pinindot ang sunod na numero sa screen ang overseas number ng asawa ko. Nasa business trip siya sa Singapore. Matapos ang ilang ring, sa wakas ay sumagot siya. Ang boses ay pagod at walang gana. Hello? Ano yon, Luna? May kliyente ako ngayon. Hindi ito ang oras para diyan. May masamang nangyari. Pinutol ko siya at nagmamadaling ipinaliwanag ang lahat na pumasok sina Grace at Obet sa bahay namin nang walang paalam, na tumunog ang alarm at nandoon ang mga pulis na sinusubukan nilang maglipat bahay sa amin na parang kanila ito. Akala ko talaga magagalit siya, magugulat, at handang kondenahin ang kalokohan ng kapatid niya kasama ko. Hindi, siguro gusto ko lang paniwalaan iyon. Pero ang bumalik sa linya ay bumasag sa marupok na pag-asang iyon. Ang boses niya ay sobrang relax, halos tamad pa. Ah, yun ba? Talaga bang kailangan pang palakihin yan? Ano? Sa isang saglit, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Oo, sinabi na sa akin ni Grace ang lahat. Ang totoo, pumalpak na naman si Obet sa trabaho at nasibak. Papaalisin na sila sa apartment nila, kaya nagtanong siya kung pwede silang tumira sa atin pansamantala. Sabi ko, sige, bakit hindi? Sinabi mong, ano? Parang narinig ko ang tunog ng kung anong naputol sa loob ng ulo ko. Wala akong narinig tungkol diyan. Hindi galing sa'yo. Hindi kay Grace. Wala kahit isang salita. Sasabihin ko naman sana sa'yo ng tapat. Pero sobrang tense mo sa trabaho nitong mga nakaraan. Naisip kong hintayin na lang na kumalma ang sitwasyon. Isa pa. Ano bang big deal? Pamilya sila. May spare room naman tayo, di ba? Tulungan mo na lang sila. Tulungan mo na lang sila. Ang mga salitang iyon, napakagaan, napakawalang bahala, ay tumama sa akin na parang sampal sa mukha. Parang ako pa ang walang puso. Ako pa ang madamot. Para sa kanya, ang bahay na ito ay hindi aming tahanan. Para itong extension ng bahay ng mga magulang niya. Isang guest house. Para sa pamilya niya na pwedeng labas-masok kung kailan nila gusto. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang ginawa nila ay trespassing. Inireport ko na sila sa pulis. Ano? Tumawag ka ng pulis? Luna, nababaliw ka na ba? Itigil mo yan ngayon din. Sobra-sobra na ang reaksyon mo. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Ang lalaking ito ay wala sa panig ko. Hindi na siya ang asawa ko. Siya ay kuya na lang ni Grace na laging tagasalo. Habang ang galit na boses niya ay patuloy na naninermon sa kabilang linya, tahimik kong inilayo ang telepono sa tenga ko at pinindot ang end call. Iyon ang simula ng katapusan ng aming pagsasama. Kahit na ibaba ko na ang telepono,
Nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa galit. Kung may makakaintindi man, siguro ay ang mga magulang niya. Ang mga magulang ni na Jomar at Grace, siguradong kokondenahin nila ang kasalbahian ng mga anak nila. Sa paniniwalang iyon, idiniyal ko ang numero ng biyenan kong babae. Matapos ang ilang ring, sumagot siya sa kalmadong tono. Hindi, hindi kalmado. Ito yung nakakainis na boses ng taong alam na ang lahat. Oh, Luna, anong problema? Parang taranta ka. May masamang nangyari. Sina Grace at Obet, nasa loob ng bahay ko. Tulad ng ginawa ko sa asawa ko. Desperado kong ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Pero ang reaksyon niya ay mas lalong bumasag sa katinuan ko kaysa kay Jomar. Ay, alam ko, Hija. Kawawa naman kasi. Yung mga bata. Talagang gipit na gipit. Nawalan ng trabaho si Obet at hindi sila makabayad ng upa. Kaya sinabi ko sa kanila, bakit hindi kayo tumira kay Luna pansamantala? Ang laki-laki ng bagong bahay niya. Maraming kwarto. Sinabi niyo. Ano? Sa sandaling sinabi niya iyon, nahilo ako. So, siya pala ang punot dulo nito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin o kinausap man lang ako tungkol dito? Halos hindi ko na maitawid ang boses ko sa sobrang panginginig. Sumagot siya sa tunong parang nagtataka. Halos inosente pa. Ay, bakit? Pamilya tayo. Hindi naman siguro kawalan kung patitirahin mo sila sandali, di ba? Lagi nilang sinasabi na dapat tulungan ang sariling kadugo. Obligasyon ng pamilya na suportahan ang isa't isa. Suportahan ang isa't isa. Hindi ko pa narinig ang magandang linyang iyon na maging ganito kapangit. Para sa kanila, ang pinaghirapan ko, ang pag-aari ko, at ang privacy ko ay pwedeng balewalain ng isang salita. Pamilya. Hindi na lang ako basta galit. Balot na ako ng kawalan ng pag-asa. Walang paraan para magkaintindihan kami. Magkaibang-magkaiba ang mundong ginagalawan namin. Ang ginagawa nila ay hindi paghingi ng tulong. Krimen ito. Inireport ko na sila sa pulis bilang mga trespasser. Ano? Paano mo nagawa yan? Gusto mo bang magkaroon sila ng criminal record? Ang matinis na boses ng biyenan ko ay tumaas sa kabilang linya, pero ang sigaw niya ay hindi na umaabot sa akin. Wala talaga silang naintindihan. Wala silang pakiramdam kung gaano ka-abnormal ang ginawa nila. Matapos kong ibaba ang tawag, nanatili akong nakatayo ng matagal. Ang asawa ko at ang mga biyenan ko. Nagkaisa silang lahat para atakihin ang kastilyo ko. Ang bigat ng katotohanan iyon ay dumagan sa akin. Tapos umilaw ulit ang phone ko. Ang nakalagay na caller ay si Grace. Siguro tapos na ang pagtatanong sa presinto. Huminga ako ng malalim at pinindot ang answer button. Baka sakaling. Baka lang naman. Narealize niya ang pagkakamali niya at mag-sorry. Isang hangal na pag-asa, pero nandoon pa rin sa sulok ng puso ko. Gayunpaman, ang lumabas sa linya ay hindi sorry, kundi isang hysterical na tili. Luna, anong iniisip mo? Anong ibig mong sabihing anong iniisip ko? Huwag kang magmaang-maangan. Dahil sa'yo, tinrato kami ng mga pulis na parang magnanakaw at ngayon pinagtatawanan kami ng buong barangay. Natulala ako bago makasagot. Hindi ako ang tumawag ng pulis. Yung security system ang nag-report at kayo ang gumamit ng duplicate key para pumasok sa bahay ko. Nang walang paalam, di ba? Kung may duplicate key ako, ibig sabihin pwede akong pumasok. May permiso ako kay Jomar at kay Mama. Kaya, bakit hindi mo sinabi sa amin yung tungkol sa alarm na yan? Sinadya mo kaming itrap. Itrap? Nang lumabas ang salitang iyon sa bibig niya, umakyat ang dugo sa ulo ko at isang matinding puot ang bumalot sa akin. Para sa kanila, ang kabaitan ko at ang ari-arian ko ay wala lang kundi mga kasangkapan, mga bagay na gagamitin para sa sarili nilang kapakanan. At pagkatapos, may sinabi siyang talagang hindi ka panipaniwala. Anyway, dahil sa'yo, sobrang na-shock si Obet, binangungot, at ako naman, emotionally devastated.
Paano mo babayaran ang kahihiyang ito? Dapat, bayaran mo ako ng danyos. Tignan natin. Mga 500,000 pesos, sapat na siguro. Kompensasyon. Danyos. Sa sandaling lumabas ang salitang iyon sa bibig niya, may kung anong tuluyang nabasag sa loob ko. Ang respeto ko, ang moral compass ko. Wala nang halaga ang mga ito sa mga mananakop na ito. Kalmado, pero malinaw. Sinabi ko sa kanya, sige Grace, wala na tayong dapat pag-usapan. Ano? Abogado mo? Ano to? Isang uri ng pananakot? Pinatayan ko siya ng tawag bago pa niya matapos ang sasabihin niya. Pagkatapos, pinatay ko ang phone ko. Sa sandaling katahimikan na sumunod, gumawa ako ng matibay na desisyon. Wala ng awa, wala ng pagbibigyan. Idiniyal ko ang kaibigan kong si Attorney Liza, ang aking abogado. Hindi lang siya pinakamatalik kong kaibigan, isa rin siyang magaling na abogado na espesyalista sa mga away pamilya at korporasyon. Nang sumagot siya, kalmado kong inilatag ang mga katotohanan, inihiwalay ang emosyon ko. Matapos pakinggan ang lahat, sinabi niya, Luna, bilib ako na natiis mo yan ng ganoon katagal. Hindi ito simpleng away pamilya. Ito ay residential trespassing at paglabag sa property rights. At yung demand na pera, pwede pa yang pumasok sa attempted extortion. Ang matatag at batay sa batas na mga salita niya ay naglinaw sa gulo ng isip ko. Anong dapat kong gawin, Liza? Ayoko na silang harapin. Oo, alam ko. Kaya nga hindi mo sila dapat labanan gamit ang emosyon, kundi gamit ang batas. Kailangan mong magtayo ng pader na hinding-hindi na nila matatawid ulit. Makinig kang mabuti. Mag-undertime ka ngayon at dumiretso ka sa istasyon ng pulis. Ang mga instruksyon ni Attorney Liza ay tumpak, kalmado at puno ng kumpiyansa. Dalhin mo ang mga notes na ginawa mo mula sa mga tawag at mag-file ka ng official report. I-request mo ang intrusion footage mula sa security company at i-attach bilang ebidensya. Sabihin mo ng malinaw sa pulis. Krimen ito ng kapamilya, pero wala silang pagsisisi. At natatakot ako para sa kaligtasan ko. Natatakot para sa kaligtasan ko. Ang mga salitang iyon ay nagpaalinlangan sa akin sandali. Pero hindi naman nila ako pisikal na sinaktan. Hindi. Pero tungkol ito sa pagprotekta sa mental safety mo at sa ari-arian mo, sa buhay mo mismo. Huwag kang mag-atubili. Ito ang self-defense mo. Kailangan mong ipakita sa kanila sa legal na paraan kung gaano ka kaseryoso. Ang matatag na mga salita niya ay nagpalakas sa loob ko. Tama. Hindi ko na kailangang maging mabait na Luna. Tapos na ako sa pagiging taong lumulunok ng galit, ng tahimik. Nagpaalam ako sa boss ko na may urgent personal matter, umalis ng maaga at dumiretso sa lokal na presinto. Ang opisyal na humarap sa akin ay isang mukhang mabait na mamang nasa late 50s na. Nang ipaliwanag ko ang lahat at iparinig ang recording ng boses ni Grace na nanghihingi ng pera, na ang tono ay halos blackmail na. Grabe ito, ma'am. Tama ang ginawa niyong pagpunta dito. Ipa-file natin ang report ng opisyal. Sisiguraduhin kong mabibigyan sila ng mahigpit na babala na huwag nang lalapit sa property ninyo. Nang lumabas ako ng istasyon, isang hindi inaasahang kapayapaan ang bumalot sa akin. Nagsimula na ang laban. Ito pa lang ang umpisa. Ang simula ng mahabang pakikibaka para mabawi ang aking kastilyo sa totoong kahulugan nito. Pauwi, nakita ko ang phone ko na puno ng missed calls at galit na messages mula kay Jomar. Anong iniisip mo? I-withdraw mo ang police report ngayon din. Gusto mo bang gawing kriminal ang pamilya mo? Wala ni isa sa mga salita niya ang nagpakita ng pag-aalala para sa akin. Bawat mensahe ay tungkol sa kapatid niya, sa magulang niya, sa reputasyon nila. Hindi kailanman sa kaligtasan ko. Hindi kailanman sa dignidad ko. Pagka-uwi ko, tinawagan ko ulit si Attorney Liza para i-report ang lahat ng nangyari sa istasyon. Pinuri niya ang ginawa ko at nagsalita sa tahimik at matatag na tono. Luna, handa ka na ba sa susunod? Oh, ang asawa mo ay hindi mo na partner.
Siya ay kasabwat ng pamilya niya. Kaya mo ba talagang maglakad sa buhay kasama ang ganyang klase ng tao? Ang mga salita niya ay tumagos diretso sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Tama siya. Alam ko na ang totoo. Ang pagsasamang ito ay hindi na maaayos. Sa katunayan, ilang buwan na ang nakararaan bago pa magsimula ang gulong ito. May mga papeles na para sa legal separation na tahimik na naghihintay sa likod ng drawer ng desk ko. Itinago ko ito mula pa noong araw na nagdesisyon si Jomar nang hindi ako kinokonsulta. Nabayaran ang isa sa mga utang ni Grace. Noon pa man, itinago ko na ang dokumentong iyon bilang huling baraha, ang aking tahimik na proteksyon para sa araw na hindi ko na kaya. Hindi ko inakalang darating ang araw na iyon nang ganito kabilis. Kinuha ko ang mga papeles para sa hiwalayan at sa matatag na sulat kamay. Pinunan ko ang pangalan ko at bawat detalye. Walang pumatak na luha. Nang gabing iyon, pinaikli ni Jomar ang business trip niya at umuwi ng galit na galit. Hinintay ko siya ng tahimik sa sala. Pagpasok niya, tinignan niya ako ng masama na parang demonyo. "Luna, anong ginawa mo?" Tumawag si Grace na umiiyak. Sabi niya, nag-issue daw ng restraining warning ang mga pulis. Oo. Sa tingin ko nakuha niya ang nararapat sa kanya. Ang malamig at kalmado kong boses ay nagpatulala sa kanya sandali. "Seryoso ka ba?" Pamilya siya. Ang ipahamak siya sa pulis dahil lang sa maliit na pagkakamali ay kabaliwan. Sino sa atin ang hindi nag-iisip ng tama? Ang maglipat ng gamit sa bahay ng iba nang walang paalam at subukang tumira doon. Ang magbulag-bulagan doon. Ang magdemand ng danyos habang binabaliwala ang sariling kasalanan. Inilatag ko ang bawat katotohanan isa-isa. Wala siyang maisagot. Nanginginig ang mga labi niya. Tapos, inislide ko ang mga papeles nang hiwalayan sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Tapos na ang pagsasama natin. Ang ideya mo ng pamilya at ang ideya ko ng respeto ay hinding-hindi magkakasundo. Pinipili ko ang kaligtasan at dignidad ko. Tumingin siya mula sa dokumento papunta sa mukha ko nang paulit-ulit hindi makapaniwala. Sa huli, sa garalgal na boses, sinabi niya, "Pagsisisihan mo to. Tignan mo, iyon ang huling mga salitang pinagpalitan namin." Nag-impake siya ng gamit ng gabing iyon at hindi na muling tumapak sa threshold ng bahay ko. Matapos umalis ang lalaking dating asawa ko hila ang malaking maleta, naiwan akong mag-isa sa malawak na sala. Akala ko iiyak ako. Pero sa halip, parang naging payapa ang puso ko. Kaysa lungkot, nakaramdam ako ng excitement at kahandaan para sa totoong laban na magsisimula pa lang. Kinabukasan, ang una kong ginawa ay tumawag ng locksmith. Ilang oras lang, dumating ang technician at isa-isang pinalitan ang bawat cylinder ng susi sa bahay. Ngayon, wala nang makakabukas ng gate ng kastilyo ko nang walang pahintulot ko. Sunod, kinontak ko ang security company. Gusto kong i-upgrade ang security plan ko sa highest level. Pakitanggal din ang asawa ko at mga biyenan ko sa emergency contact list. Sa halip, i-register nyo ang abogado kong si attorney, Liza, bilang primary contact. Mukhang nagulat sandali ang representative sa matigas kong tono, pero mabilis na ipinroseso ang mga pagbabago. Sa app, malinis na nawala ang mga pangalan nila sa listahan ng registered spare key users. Ang depensa ng kastilyo ko ay naging perpekto. At para sa huling hakbang, binuksan ko ang contact list sa phone ko. Jomar, Grace, ang mga magulang nila. Isa-isa, pinindot ko ang pangalan nila. Block, tapos delete. Binlock ko rin ang lahat ng social media accounts nila. Wala nang paraan para makontak nila ako. Wala sa pisikal. At wala rin sa digital na mundo. Habang nakatitig sa simple at malinis na contact list, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nalungkot. Pero higit pa doon, isang napakalaking pakiramdam ng kalayaan ang pumuno sa buong pagkatao ko. Tama ito. Hindi, mas mabuti ito.
Nagsimula ang ikalawang kabanata ng buhay ko sa tahimik at ligtas kong kastilyo. Lumipas ang mga buwan matapos ma-finalize ang legal na proseso ng paghihiwalay at naging tunay na akong nag-iisa. Ang buhay ko ay naging payapa. Wala nang alarm na tumutunog, wala nang hindi makatwirang tawag o demand. Ang mga weekend na ginugugol ko sa inner terrace habang nagbabasa ng mag-isa ay naging mga sandali ng walang katumbas na katahimikan. Siyempre, hindi naman sa wala akong naririnig tungkol sa buhay ng mga mananakop na iyon. Paminsan-minsan, isang kamag-anak ng ex-husband ko na kumukumusta pa rin sa akin ang nagkukuwento. Ayon sa kanya, matapos ang iskandalo, pinauwi si Jomar mula sa overseas assignment at namarkahan sa kumpanya bilang lalaking hindi kayang kontrolin ang sariling pamilya. Tinanggal siya sa mga key projects, nagtiis ng mga hindi komportableng araw, at sa huli ay piniling mag-resign. Bitbit ang pride pero wala ng kalayaan. Umuwi siya sa bahay ng matatanda niyang magulang. Sina Grace at Obet, matapos mawalan ng apartment, ay sumunod din, nakitira sa parehong bahay. 5 matatanda na nakatira sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mga pensyonadong magulang. Ang dating mayabong na pamilya, ngayon ay nakakulong sa masikip na espasyong gawa ng sarili nilang kapabayaan. Si Obet ay wala pa ring trabaho, hinahabol ang mga pangarap na yumaman ng mabilis na hindi naman natutuloy. Si Grace, hindi mabitawan ang hilig sa luho, ay laging umaalis sa bawat part-time job na mahanap niya. At ang mga gastusin nila ay unti-unting umuubos sa retirement savings ng mga magulang ni Jomar. Iisa lang ang naisip kong phrase, karma. At gayon paman, ang puso ko ay hindi ganap na nakaligtas. Ang nakakatakot na karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na pilat, isang namamalaging kawalan ng tiwala sa tao. Gaano man maging ka-close ang isang tao, laging may bahagi sa akin na mananatiling distansyado. Paano kung traidorin din ako ng taong ito balang araw? Ang palagiang hinala ay tumagos sa puso ko parang lason. Alam kong hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong pagalingin ang sarili ko. Itayong muli ang nasira gamit ang sarili kong mga kamay. Kaya, sa rekomendasyon ni Attorney Liza, nagpa siya akong makipagkita sa isang magaling na therapist. Ito ang simula ng bagong uri ng laban, isang paglalakbay para itayong muli ang totoong pader ng aking panloob na tanggulan. Ang mga sesyon na iyon ay naging mahalagang oras para suriin ko muli ang plano ng sarili kong puso. Tinanong ako ni Dr. Clara ng mahinahon, "Luna, bakit sa tingin mo binigyan mo sila ng spare keys?" Tumagos ang tanong niya. Nang hindi ko namamalayan, binigyan ko sila ng unconditional access sa personal space ko dahil lang sa pamilya sila. Nakamit ko ang financial independence? Oo. Pero emosyonal, nakakulong pa rin ako sa sumpa ng salitang pamilya. Ang tunay na lakas, turo sa akin ni Dr. Clara, ay hindi tungkol sa pagtulong sa iba. Ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng tapang na maglagay ng malusog na boundaries para protektahan ang sarili. Sa bawat session, ang yelo ng paghihinala sa loob ko ay nagsimulang matunaw. Kamakailan lang, nakatanggap ako ng sulat mula sa dati kong biyenan. Walang pagsisisi o paghingi ng tawad ang laman nito, kundi makasariling pag-asa lang. Ang sabi niya, "Hinihintay namin ang araw na magbago ang isip mo at bumalik sa pamilya." Matapos basahin, tahimik kong ipinasok ang sulat sa shredder. At habang nawawala ang tunog ng pinupunit na papel, gumawa ako ng taimtim na pangako. Ano man ang mangyari, poprotektahan ko ang tahimik at ligtas na buhay na ipinaglaban ko gamit ang sarili kong mga kamay. Tandaan, hindi masama ang tumulong sa pamilya. Pero kapag ang tulong ay nagiging pang-aabuso at ang pamilya ay nagiging dahilan para tapakan ang iyong pagkatao, may karapatan kang isara ang pinto. At ilak ito ng mahigpit. Ang kapayapaan ng isip ay hindi nabibili, pero kaya itong ipaglaban.